We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale, mayap agat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Umalo na sa 160 pesos ang kada kilo ng presyo ng kamatis sa mga pamilihan sa Dagupan City. Presyo ng ilang pang gulay ating alamin. Live mula kay Russell Simorio. Russell? Chris, alam mo ang presyo ngayon ng kada kilo ng kamatis ay kasing taas na ng presyo ng kada kilo naman ng manok. Sabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, inasahan na talaga nila itong mataas na presyo ng kamatis matapos ang epekto ng mga nagdaang bagyo. Pumalo na sa 160 pesos ang presyo ng kada kilo ng kamatis sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Mas mataas ng 40 piso mula sa dating presyo ng kamatis na 120 pesos. Ayon sa mga tindera, pahirapan ng supply ng kamatis sa mga bagsakan market. Pumalong kuha nila sa ordanita, tapos pamasahe pa po. Kaya sakto lang to sa 160 isang kilo. Kapag mura yung pinagkuha ng imumura din namin. Todo higpit na ng sinturon ng mga consumer. Ang ilan, patingi-tingi na lang ang binibiling kamatis. Budget mo talaga, kaya na 100, budget mo, kaya na 5-5, ganun. Para matipid. Siyempre, kailangan bibilin, pero mahal. Walang magagawa. Hindi, bibilihin. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nararanasan ng kakaunting supply ng kamatis. Malalawak daw kasi ng taniman ng kamatis sa bansa ang nasira dahil sa mga pag-ulan. Nalusaw kasi yung taniman natin. Ang meron na stocks is yung Biskaya. Doon tayo kumukuha ng stock. Medyo mataas ngayon dahil tinaasan ng farmers. Asahan pa raw ang pagsipa ng presyo ng kamatis sa mga susunod na linggo hanggat walang anihan. Chris, mas mataas ito nga ang presyo ng kamatis lalo na doon sa mga lugar na medyo malayo-layo sa pinagkukuhanan ng supply ng kamatis. Nagre-range siya ng 180 hanggang 200 pesos ang kada kilo. Samantala, silipin pa natin ang presyuhan ng iba pang gulay dito sa Malimgas Public Market. Nasa 80 pesos ang kada kilo ng talong, 70 pesos ang kada kilo ng sitaw, nasa 65 pesos ang kada kilo ng ampalaya, 45 pesos ang kada kilo ng kalabasa, nasa 200 hanggang 220 pesos ang kada kilo ng benguet beans, 120 pesos ang kada kilo ng patatas, ang repolyo mabibili sa 110 pesos per kilo, habang ang carrots ay mabibili naman sa 120 pesos ang kada kilo. Chris, so far so good itong bentahan ng gulay dito sa Malimgas Public Market sa kabila ng pagtaas ng presyo ng ilan sa mga gulay. Yan muna latest mula rito sa Malimgas Public Market. Balik sa iyo, Chris.
Maraming salamat, Russell Simorio. Dumagsa sa BIR ang mga kakandidato para sa barangay at SK Elections 2023 para magproseso ng kanilang teen registration. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Dumagsa mga kandidato ng barangay at SK Elections 2023 sa BIR Kalasyaw District Office para kumuha ng Tax Identification Number o TIN. Isa raw ito sa requirements ng mga kandidato na magagamit sa paghahain ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Once na nakabayad na, okay, bibigyan na rin sila or bibili sila ng books of accounts. Okay, anong gamit ng books of accounts? Doon nila i-record yung kanilang contributions and expenditures, which is later on, yun yung gagamitin nila para isubmit sa COMELEC. Aabot sa mahigit 9,000 kandidato ang inaasahang dadagsa pa sa tanggapan. Samantala, patuloy ang verification at assessment ng COMELEC sa abot na 58,000 na kandidato. Implementing agency of course BIR, nagki-coordinate sila sa amin. Kami naman po we cooperate kasi as line agency, as government agency, we have to support each other. Nakikiusap din po kami sa ating mga kandidato na sa BIR po sila pupunta at sa COMELEC. Ito po is purely taxation purposes. Nagsimula ngayong araw ang briefing ng COMELEC sa mga kandidato para sa BSKE 2023 sa Mangaldan, Pangasinan. Pero ang problema, sa kabila ng maagang abiso, mahigit 4 na pumula sa 3 barangay na unang sumalang sa briefing ang hindi dumalo. Ano yung mga kailangan nilang gawin, ano yung mga dapat nilang gawin para hindi sila magkaroon ng violations tungkol sa mga dapat nilang gawin sa elections. Tiniyak naman ng PNP na sapat ang bilang ng pulisya sa bayan kahit pa inilipat sa ibang lugar ang ilang pulis Mangaldan. Actually, may mga nalipat kasi yung may mga relatives na nag-file ng candidacy nila pero may dumating din. Pinaalalahanan naman ang mga kandidato sa premature campaigning na tinututukan ngayon ng COMELEC at PNP. Sa panuntunan ng COMELEC, bawal mangampanya simula September 3 hanggang October 18. Nakatakda sa October 19 hanggang October 28 ang campaign period, habang sa October 30 ang araw ng eleksyon. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Localized thunderstorms at habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Tutukan sa report. Mga kapuso, wala ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero patuloy namang umiiral ang habagat. Kumpara naman itong mga nakalipas na araw, mas mahina na ito ngayon dahil ayon sa Pag-asa ay wala nang humahatak dito na bagyo. Gayunpaman, asahan pa rin magpapaulan ito sa ilang bahagi ng bansa kasabay ng posibleng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan pa rin sa Northern at Central Luzon. Posible ang malalakas na ulan sa Cagayan, Isabela, Kalinga, Mountain Provinces, Tarlac at Nueva Ecija. Maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. May tsansa rin ng ulan sa natitirang bahagi ng Luzon, pati sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Mga kapuso, kung hindi magiging maulan o maulap sa inyong lugar sa darating na linggo, dagong alas 4 ng madaling araw, maaari kayong mag-abang sa kalangitan ng September Epsilon Perseid meteor shower. Hanggang 5 bulalakaw ang posibleng makita kada oras ayon sa Pag-asa. Nagsimula pa nitong September 5 ang Epsilon Perseids at magtatagal hanggang September 21. Sa linggo po, September 10, ang tinatawag nitong peak activity. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mababang presyo ng palay ang iniinda ngayon ng mga magsasaka sa simula ng anihan sa Bacara, Ilocos Norte. Narito ang report. Nagsimula na ang anihan ng palay sa Bacara, Ilocos Norte. Noong nakarang linggo pa sana ang anihan pero ipinagpaliban dahil sa mga nagdaang bagyo. Mas kakaunti raw ang ani ngayon dahil sa epekto ng kalamidad. Ang dating 25 na kaban na produksyon mula sa 2,000 square meters na sakahan, 20 na lang ngayon. Bagamat mababa ang presyo ng palay, napipilitan pa rin ang ilang magsasaka na ibenta ang kanilang produkto dahil sa pangangailangan. Sana raw, huwag baratin ang presyo dahil sa laki ng gasto sa pagsasaka. Sa ngayon, naglalaro sa 21 hanggang 23 pesos ang kada kilo ng bagong aning palay, 27 hanggang 28 pesos per kilo kung nabilad ito. Dapat kunin yung tamang price na.
Problema rin ng ilang magsasaka sa Kasiguran, Aurora ang pagsadsad ng presyo ng palay ngayong nag-umpisa na ang anihan. Nasa 15 to 17 pesos per kilo na lang daw ang bentahan kumpara sa dating 22 hanggang 24 pesos per kilo. Ang ilang magsasaka imbes na ibenta ang palay, ipagigiling na lang daw sa kaibibenta bilang bigas. Baka sakali raw na makabawi sila sa mataas na gastusin sa pagsasaka. Mahina ang ano natin ngayon sa gawa ng habagat, bagyo, tapos itong mga peste. Ikinatuwa naman ng mga mangingisda sa Magsinggal, Ilocos Sur ang maliwalas na panahon dahil makakapalaot na sila matapos ang 2 buwang pagkalugi dahil sa mga naranasang sama ng panahon. Karamihan sa kanila ay pansamantalang tumigil sa pangingisda at inayos na lang daw ang kanilang mga bangka. Ano ba yakin sir, malipod di sa bay tibag yun. Uy, gana ta sir, nagisalog kami kung wala ta na sir no gasto bagyo na sir ka, wala ta paging kamanin. CJ Torida, One North Central Luzon. Libu-libong deboto ipinagdiriwang ang kaarawan ni Inang Maria sa Minor Basilica ng Our Lady of the Most Holy Rosary of Manaoag at 67th anniversary ng canonical coronation ng Virgen de los Remedios na patron ng Pampanga ipinagdiriwang. Tungayan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. 15 anyos pa lang si Aling Beth, deboto na raw siya ni Mama Mary. Pero mas tumibay raw ang kanyang pananampalataya sa Inang Maria noong nakaraang taon nang ma-diagnose na may Alzheimer's disease ang kanyang nanay. Nasubok daw ang kanyang katatagan at mas lalo raw siya nagdasal at kumapit kay Inang Maria. Dahil siya ang ina natin lahat. Siya ang pinaka-the best sa amin po, sa atin lahat. Hindi namin po siya kinakalimutan. Si Mama Mary rin umano ang naging sandigan ng 60 taong gulang na si Mang Chotimo mula sa Infanta, Quezon para mapalaki ng maayos ang 5 anak. Bawat isa malakas lang ng pananampalataya sa kaniya. Ngayong araw ang kapanganakan ni Inang Maria. Kasabay nito, ipinaalala sa bawat deboto ang sakripisyo at kababaang loob ni Inang Maria na naging sentro ng misang isinagawa sa Minor Basilica of Our Lady of the Most Holy Rosary of Manaoag. Mary, in the moments where she is not recognized, when she is not noticed, continues to do good. Kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ni Mama Mary, ipinagdiriwang din ang ika-67 anibersaryo ng canonical coronation ng Virgen de los Remedios na patron ng mga taga-Pampanga. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. 19 anyos na estudyante ipinamalas ang galing at talento sa paggawa ng scribble art. Silipin niyan sa report ni Claire Lacanilaw. Mag-aakala na ang magugulong guhit ng mga linya, maaaring makagawa ng isang nakamamanghang portrait. Ang galing sa paggawa ng portrait gamit ang estilo na scribble art ang ipinamalas ni Jasper Joy Leonardo, 19 anyos na estudyante mula Barangay Baluyot, Bautista, Pangasinan. Ang scribble art ay isa umanong teknik sa pagguhit kung saan ginagamitan ng scribble lines upang makagawa ng isang obra. Nagsisilbing stress reliever ni Jasper ang paggawa ng mga obra gamit ang scribble art. Pag kunwari po, stress po ako, gano'n, tapos magdodrawing po ako, parang nakaka-relax po. Tapos, may mga times din po na nakakatulong po siya sa akin financially kasi po doon sa mga nagpapagawa. Bata pa lamang siya, nakahiligan niya ang gumawa ng portrait gamit ang iba't ibang medium. Idinaan naman niya sa pamamagitan ng paggawa ng portrait ang pagbibigay pugay sa namayapang batikang broadcaster na si Kapuso Mike Enriquez. Naging bahagi umano ng kanyang kabataan ang pagbabalita ng veteranong mamamahayag. Bata pa lang din po ako, napapanood ko na po si Sir Mike Enriquez. Tapos na-inspire po ako, tapos may mga part na nakakatawa din po kasi siya, napapatawa niya po yung pamilya ko kapag nanonood po ng balita. Para kay Jasper, tulad ng scribble art, sa anumang hamon ng buhay, magulo man o mahirap ang kakaharapin, palaging tumingin sa kabuang ganda ng buhay na puno ng pag-asa. Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon.
Mga kapuso, isinusulong ng mga eksperto ang pagkain ng mais, kamote at iba pang root crops na alternatibo sa bigas. May live report si Gab De Luna. Gab? Chris, inalam natin sa mga mamamayan dito sa Ilocos Norte kung ano ang reaksyon nila sa pagkain ng kamote at mais bilang alternatibo sa pagkain bigas. Umani ng negatibong reaksyon sa ilang mamimili ang paghikayat ng DOH sa pagkain ng kamote at mais bilang alternatibo sa bigas. Ayon sa ilang residente, ito ay dahil mas mahal pa ang presyo ng kada kilo ng kamote na nasa 60 to 70 pesos per kilo kumpara sa bigas na 45 pesos per kilo. Ang kamoteng benta sa mga pamilihan ng Ilocos Norte galing pa raw sa Nueva Ecija dahil sa kakulangan ng tanim na kamote sa probinsya. So nga kasang ure kasang uriga ma'am ko talaga may pamuspusan kasi suna kayrawaman tayo tabagas nga kangkanan talaga. Biga aldaw malum. Kung data kamote ma'am ko sila nagriga ma'am tahangan suna kayrawaman tayo. When ma'am nangingina itatag lalo tatakot malunglungsot mo tataningan nga ni ag 2 weeks dito pinagtutudunan. Di mo't pulos agsarsar dingon. Talang nga naginit, ma'am. Ayon sa Provincial Agriculture Office, magandang alternatibo raw ang kamote at mais, lalo na't nararanasan na ang pagbaba sa ani ngayong cropping season sa probinsya. Pero staple food na raw ng mga Pilipino ang bigas. Pwede naman yata yung mga root crops na nagbibigay ng mga carbohydrates as our source of carbohydrates. Yung corn, pwede rin. Pero ang isang masaklap na katotohanan din, yung mga root crops tulad ng kamote, ay mahal din yata. Samantala, ipinaliwanag ng PhilRice ang benepisyo ng iba't ibang mga klase ng special rice sa katawan, tulad ng brown rice at black rice. Mas mataas yung kanilang nutrient content. Like for example, mas mababal yung glycemic index nila naman. Tapos yung mga nutrient content nila dahil ang brown rice ay hindi naalis yung bran. So, madami siyang higher yung nutritional content niya doon. Iminungkahi ng Provincial Agriculture sa mga food establishment na huwag munang magpatupad ng only rice meals sa kanilang negosyo ngayong lean season upang makatipid sa konsumo ng bigas. Chris, anihan na dito sa Ilocos Norte pero ayon nga sa mga magsasaka ay mababa ang kanilang ani nitong taon kumpara sa nagdaang taon at dahil na rin yon sa mga nagdaang kalamidad. Chris? Maraming salamat, Gab De Luna. Ilang lugar naman sa Dagupan City, lagpas baywang pa rin ang baha sa kabila ng maalinsangang panahon. Nakaalerto si Russell Simorio. Lagpas bewang pa ang antas ng baha sa ilang bahagi ng Barangay Lasip Chico, Dagupan City. Ang ilang residente, kinailangan pang sumakay ng balsa. Wala na raw dadaanan ng tubig, kaya kahit maalinsangan na ang panahon, baha pa rin. Sobrang hassle kasi imbis na maglalakad ka na lang bumili, kailangan pang magbangka, ganun. Ayun, tiis na lang muna. Samantala, dahil sa sunod-sunod na pagbaha, pumalo na sa 142 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa Region 1 mula Enero hanggang August 20, 2023. Batay sa datos ng Center for Health Development, 140% ang itinaas sa kaso ng leptospirosis ngayong taon kumpara sa parehong panahon ng 2022 na nasa 59 cases. Ang bakterya po kasi na nagdudulot po ng leptospirosis ay maaari pong pumasok sa ating katawan sa pamamagitan po ng paglusong sa tubig baha. Samantala, nagpatupad ng 24 oras na duty sa mga barangay nurse sa Dagupan City. Ito'y para matiyak na matugunan ang pangangailangang medikal ng mga evacuee. Prioridad ng mga barangay nurse na mapainom ng gamot kontra leptospirosis ang mga evacuee. Russell Simorio, One North Central Luzon. Leptospirosis outbreak na itala sa Baguio City. May exclusive report si Jasmine Gabriel Galban. Nababahala raw ang Baguio City Health Office sa patuloy na pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa lungsod. Umabot na sa 24 ang kumpirmadong kaso ng leptospirosis mula January hanggang August 31, 2023. Mas mataas ng 167% kumpara sa siyam na naitala sa kaparehong panahon ng 2022.
4 na rin ang naitalang namatay ngayong taon, dahilan para ideklara ang outbreak sa syudad. Unfortunately, while we are in the city, meron pa rin tayong cases. In fact, meron pa nga tayong mortality on that. And we're looking into this. Isa sa tinitingnang dahilan ng CHO sa biglaang pagtaas ng kaso sa Baguio ay ang tuloy-tuloy na pag-ulan at naitalang pagbaha sa ilang lugar. Karamihan sa mga tinamaan ng leptospirosis ay mga laborer o manggagawa. Nakakabahala talaga. Ang isang nakita namin due to inclement weather. Kanya-kanyang pag-iingat naman ang mga residente para makaiwas sa leptospirosis. Kailangan po ma'am, laging naka-protective cloth, buta, ganyan, kaputi para iwas. Saka naka-hand gloves. Samantala, activated na ang leptospirosis fast lane sa mga pagamutan sa Baguio City. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, 8 taong gulang na batang babae sa Santa Catalina, Ilocos Sur nasagip ng pulis sa pagkalunod. Tinutukan niya ni Ivy Hernando. Sa isang video, makikita ang pagsagip sa isang batang babaeng nalunod habang naliligo sa dagat sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Uy nga ro, dinayaba ida nga gawi din, tiyam mo, timalikoda, simuro da kanya, tagpapaigid da matan. Yung hindi makadano na DJ lugan ko, talyaw ida, ay mayan anod da matan. Narinig pa raw ng lolo ang paghingi ng saklolo ng kanyang 8 taong gulang na apo at ang kanyang kasama, hanggang sa mawalan ng malay ang kanyang apo. Mabuti na lamang daw at marunong lumangoy ang kasama ng apo, kaya nagawa niyang hawakan at maiangat sa tubig. So nga, hindi makatapo wa DJ bato, ipukpukaw kun nga DJ ulo na titapayaan na, taingato na. Kita rin sa video ang paglapit ng isang pulis. Habang naka-duty ako ma'am sa PCP doon sa may tabing dagat, nakita ko yung lolo ng biktima na sinasagip niya yung apo niya dahil nalunod. Eh, walang malay yung bata ma'am, tsaka sa assessment ko madami siyang nainom, tsaka kaya sinipiyar ko siya. Isang residente rin ang tumulong at isinagawa ang cardiopulmonary resuscitation hanggang sa na-revive ang bata saka dinala sa ospital. Paalala ng pulisya, bantayang maigi ang mga bata sa paliligo sa dagat upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Sa iba pang balita, centenarian lola na tubong Kalasyaw, Pangasinan, ibinahagi ang kanyang sikreto sa mahabang buhay. Tunghayan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Ang secret to long life, ibabahagi ng isang centenarian lola mula Barangay Ambonao, Kalasyaw, Pangasinan. Siya si Francisca Maikes Parahas o mas kilala bilang Bai Iska. Ipinanganak si Bai Iska noong July 20, 1923 sa Kalasyaw, Pangasinan. Kahit mahina ang kanyang pandinig, matalas pa umano ang kanyang memorya. Cesar, Init, Bade, si Ador. Mahilig maglinis si Lola. Sa katunayan, naglalaba pa siya ng kanyang mga damit. Mahilig din daw sumayaw si Bai Iska. Gusto niya pag naligo yan, yung damit niya nilalaban niya kagad. Tapos gusto niya yung laging inaayos-ayos niya, tinatago niya lahat kahit anong makita niya, nililigpit-ligpit niya. Nagpapasalamat ang kanyang kaanak sa mahabang buhay ni Bai Iska. Isang manong biyaya na narating ni Bai Iska ang kanyang edad. Halabi Bai Iska, sana kasama namin ikaw na matagal. Masaya kami na ano niya pa yung 100. Nakita niya pa yung mga anak niya, mga apo niya. Ang sikreto niya sa mahabang buhay, ang kumain ng masustansyong pagkain tulad ng gulay. Hindi rin mawawala ang araw-araw na pagdarasal. Bikakasikat Diyos sa katawan niya, magsisalaman ko. Kanyang sikat sikreto. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Arestado ang umano'y miyembro ng Arnulfo Teves Group sa operasyon ng pinagsanib na puwersa ng iba't ibang PNP units sa Barangay Santa Catalina, Talugtog, Nueva Ecija. Kinilalang naaresto na si Richard Cuadra, 45 anyos, caretaker ng Manukan at residente ng Barangay Milagrosa, Santa Catalina, Negros Oriental. Hindi na pumalag ang akusado nang isilbi ang kanyang alias warrant dahil sa kasong murder na inilabas ng korte sa Dumaguete City. Nakuhanan pa ng baril at mga bala ang akusado. Nasa kustodiya ngayon ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang akusado na nakatakdang dalhin sa Dumaguete City para harapin ang kanyang kaso. Mga bangkero sa Dagupan City napilitang magtaas ng singil sa pasahe dahil sa mataas na presyo ng langis. Ang detalye tutukan sa report. Dumami na ang pasahero ng mga motorized bangka sa Dagupan City dahil balik eskwela na ang mga estudyante. Pagkakataon sana ito sa mga bangkero na madagdagan ng kanilang kita. Pero ang problema, mataas daw ang presyo ng langis. Napilitan na ang mga bangkero na itaas ang singil sa pasahe mula 20 pesos. Nasa 25 pesos na ang singil sa biyaheng Pasalapingaw. Wala kaming kita palagi kaya pinataas ng presidente namin. Nagmi-meeting kami doon sa Lapingaw. Tapos pinadagdag ng mga 10 piso yung taas niya. Nabawasan pa ng konti lang kung nabawasan ng kita dahil mahal yung gasolina. Tutulman ng ilang mananakay, wala silang magawa. Mas mapapamahal kasi sa pasahe kung iikot pa sa Binmalay. Gusto ko rin yung ibaba dahil medyo siyempre mahal lang lahat. Wala nang gustong ibaba para makatipid. Ayon sa Committee on Transportation ng Sangguniang Panlungsod, walang ordinansa na nagtatakda ukol sa pasahe sa mga bangka. Hindi tulad sa mga pumapasadang tricycle na may fare matrix. Kaya tatalakayin daw sa SP ang planong pagbuo ng fare matrix sa mga motorized bangka. Actually, maganda rin na gawin nating ordinansa na yung pamasahe sa bangka para maging fixed na po yung mga rates. Kailangan kung maniningil ka na ng pamasahe, ay kailangan meron ding rehistro yung mga bangka. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala mga kapuso, magtatapos na ang tinaguriang Mega Series of a Lifetime. Iset ang inyong alarm alas 8 ng gabi dahil hindi nyo palalampasin ang epic finale ng Voltes 5 Legacy. Sa final night ng Voltes 5 Legacy, marami pang pasabog ang mangyayari. Abangan ang Ultra Electromagnetic Finale mamayang gabi sa GMA Telebabad. Samantala, mapapanood na sa Lunes, September 11 ang world premiere ng TV adaptation ng iconic 90s film na Maging Sino Ka Man. Abangan ang mga kapanapanabik at nakakakilig na mga eksena ng kapuso love team na si Barbie Forteza at David Licauco. Paggawa ng cheesy empanada na perfect na merienda ibabahagi ng isang taga Bawang, La Union. Tunghayan sa report. Ang nakakabusog at sarap ng empanada sa Ilocos Norte at Ilocos Sur nakarating na rin sa La Union. Pero may kakaunting twist dahil nilagyan ito ng keso. Solve na ang merienda mo ngayong hapon sa ibabahagi ni Jomar Merculio mula Barangay Kinavite, Bawang, La Union. Ang paggawa ng cheesy empanada. Nagkaibaan lang dun sa bigan yung may cheese kasi yung ginagawa namin dito. Sa paggawa ng cheesy empanada, ihanda ang mga sangkap tulad ng keso, itlog, ginayat na papaya, longganisa at dough. Ihanda ang dough, irolyo ang dough para maging flat at gumawa ng hugis bilog. Ilagay ang mga sangkap tulad ng ginayat na papaya, longganisa, itlog at ang keso. Tupiin ng dough. Maaring gumamit ng plato para gupitin o alisin ang sobrang dough. Ito ang magsisilbing crust ng empanada, saka i-deep fry hanggang sa maluto. At ready na ang cheesy empanada. Masarap, okay siya. Sa La Union lang kasi, saka sa Bigan lang meron yan. Kaya masarap lang pag may suka. Mabili naman ma'am. Dahil ayan naman ang natutunan namin na trabaho. Kaya madali lang gawin naman. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.